What's up guys, JP Garcia here. So for today's video, samahan nyo ako. Pupunta tayo kay M-Tuned. Papaabit natin yung pangarap nating power bank. So nabili na natin. Ito. Ayan. A-Racer Mini X Lite. Yung pangmalakasang power bank natin. Tapos dinala ko na rin pala yung mga ibang pantono natin na bola, spring para ready tayo sakaling kailangan nating magtono ng CBT doon. Tapos ito yung mga center springs. And dinala na natin lahat. So nabili pala natin tong A-Racer Mini X Lite doon kay Nuri Works sa Baguio. Sakto nandun din tayo nung weekends, tapos napadaan ako sa shop niya. Kaya bumili na tayo kasi sakto meron din siya eh. Tapos nakuha lang natin siya ng SRP. Sa mga iba kasing nakikita ako nagbebenta dito sa area namin, medyo above SRP eh. Kaya nung napadaan ako doon, kumuha na ako sa kanya. Eto, panoorin natin nung binili ko yung ECU na to sa kanila. Nandito tayo ngayon sa Baguio guys. Dito tayo bibili ng ECU kay Nuri Works. Kachat ko na siya kagabi. Ang bibilin nating ECU yung A-Racer Mini X Lite. Tapos syempre same pa rin kay M-Works tayo magpapadino pagbalik ng Pampanga. So nandito na tayo sa Marcos Highway. And tapos si Nuri Works, dito lang siya located, along Marcos Highway lang. Boss, balikan ko yung ECU Mini X Lite. Marcos Highway po to, no? Along Marcos Highway. Yun guys, along Marcos Highway, Nuri Works. Wala na. Oh, wala na. Yun lang. So, Mini X Lite po yan. Eto guys, Mini X Lite. Magkano po yung Mini X Lite? Gold 5. 12.5. SRP na yun. Yung ECU, dalawa stick. Sige. Tapos, Warranty card. warranty card. Yan. Warranty card guys. Tapos ito yung pinaka ECU. Pangarap na power bank na okay. And kaabit natin dun sa NMAX V3 natin na si Maxine. Tapos may kasamang Dalawa stick. mga stickers. Tsaka warranty card. Tsaka warranty card. Tawagan ko lang sinupya. Balak natin na maglagay na nung ECU para matesting natin yung performance ng bolt-on natin pag may ECU versus doon sa walang ECU. May pasyo dito guys, oh. Kuya, ano pong karga ng pasyo na? 59. Actually, matagal kong pinag-isipan to kung bibili na ba ako ng ECU o uunahin ko yung basic set. Tapos tsaka na lang ako mag-ECU pagka nakaipon ulit. Kaya lang kasi kung mag-basic set na ako agad, hindi natin matatry yung bolt-on na naka-ECU. Gusto ko rin kasi talaga malaman yung performance niya, kung worth it ba na mag-ECU ka kung naka-bolt-on ka, or okay na yung stock ECU remap na lang, ganon. Kung napanood nyo yung previous video natin, nagpa-remap tayo kay M-Tuned din tayo nagpa-remap nun. Tapos ngayon itatry naman natin to, yung bolt-on na with ECU. So ito, masasagot na yung mga tanong nyo guys, kung kailangan pa ba na mag-upgrade ka ng ECU pag naka-bolt-on ka, or okay na yung stock ECU. So ngayon makikita natin kung meron pa bang mapipiga na performance dito sa bolt-on setup natin, o ito na talaga yung sagad. Ngayon natin malalaman kung useless ba na nag-ECU tayo sa bolt-on, diba? Masasagot natin yan mamaya, kaya samahan nyo ako. At least ngayon, kung may isipan man natin na maglagay ng mas mataas na load dito sa NMAX natin, ready na tayo, may ECU na tayo. Kasi isa rin yung ECU talaga sa pinakamabigat na papalitan mo pag naglalagay ka ng mga performance upgrade sa motor mo eh. Tsaka undecided pa rin talaga ako kung magbe-basic set ba ako o i-recta ko ng 195.
Pero sa tingin ko, since naka ECU na tayo ngayon dito sa Bolton, pagsasawaan ko muna, tapos mag-iipon na lang ako para makaidiretso na natin na 195. So far guys, update pala dito sa Bolton natin, wala pa naman akong nagiging issue. Pero totoo nga yung sinabi nila, mabibitin at mabibitin ka rin talaga. Maiisip at maiisip mo rin talaga na magkarga na. Ems tuner ulit tayo guys, magpapadyno at magpapa-tune nung A-Racer natin, kasi sa kanya rin tayo nagpa-remap nung wala pa tayong ECU. Para same yung bigat nung dyno bed, sa kanya na lang ulit natin to ipapa-tune. Kasi pagka nag-iba tayo ng tuner, mag-iiba na naman ang bigat yung dyno bed. Bale, ang nakuha pala natin dito nung nagpa-remap tayo sa kanya, 18.8 horsepower. Nalimutan ko yung eksaktong RPM, basta 8,700 plus yon, tapos 18.8 yung horsepower. So ngayon, tingnan natin kung ano yung magiging performance niya pagka may ECU na. Bago rin pala tayo magpa-remap guys, nandito tayo sa isang spot na lagi kong pinupuntahan kasi sobrang ganda dito. Ayan o, diba? Ganda nung view, tapos wala masyadong dumadaan dito, especially pagka ganitong oras. So ito, try natin i-top speed to, pero hindi ako nag-expect masyado ng top speed dito kasi yung timpla natin sa CBT dito, pang-arangkada to. Naka 1.5 tayo na center, 2,000 na short hook na CRP na clutch. Tapos may nilagay din pala ako dito yung torsion controller. So naka 1.5 tayo na center, tapos may torsion controller pa, so mas kukunat yon. Hindi ko pa na-test yon. First time kong iti-test ngayon yung performance nun dito. Pero kanina nung papunta tayo dito, maganda naman yung arangkada niya. Talagang merong laman bawat piga. Parang talagang napipigil niyang umakyat yung belt Nag-i-stay siya dun sa low gear. Pero para sa akin, kailangan ko pang magtaas ng bola dito kasi medyo mahiyaw pa siya. At saka parang yun nga, late yung shift. So ipa-fine tune pa sa bola. Pero ngayon tingnan natin yung performance niya. Kuhain natin yung top speed 0 to 100, 0 to 60, para mamaya after remap or after tune nung A-Racer natin, makita natin yung difference. Let's go. Off natin yung traction, kumakagat Okay, let's go. 3, 2, 1. $105, 107, 109, 112, 114, 116, 17, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
112, 114, 116, 17, 119, 120, 122. 125, 120. So tingin ko yun na yung pinakamataas, 127. Isang try lang yun. Hindi ko alam kung nag 128. Hindi ko alam kung di ko lang nakita. Pero yung nakita ko 127. Yan yung performance nung motor natin before yung A-Racer na Mini X Lite. Before natin ikabit yon. So punta muna tayo kay Ems ngayon. Tapos mamaya balik tayo dito. Try natin kung ano yung magiging resulta after na ilagay natin yung ECU. By the way guys, ang gamit ko palang belt ngayon B65. So sigurado ako na hindi pa sumasagad sa pulley yun. Kasi last time naka 2DP ako yun, madaling pasagadin yung 2DP eh. Pero mas gusto ko yung performance nitong B65. For sure meron pang meron pang tira sa pulley yan na hindi pa nakasagad. Yan, so nandito na tayo guys kila M-Works and Dynatune. Bukas ba sila? Yun, bukas. Uy,
Nagre-renovate yata sila ng kanilang shop. Uy, nag-iba na dito ah. Parang mas lumaki na siya kaysa nung unang punta natin dito. Boss, morning. Kakakuha ko lang nung ECU. Papaano ko po? Papakabit ko sana yung ECU tas tune po. Kabitan time na guys. Babaklasin pala ulit ng buo. So dapat pala di ko muna kinabit to. And so tanggal na yung footboard guys, tsaka yung espada. Buong harap yan, tatanggalin. Yun, pasok. Yan na guys, nakakabit na. Ang mahal, di naman kita. Yeah, tago. Dyno time. Baklas pang gilid guys. Ilalagay tayong secret recipe. Secret recipe. Yun, magic sarap. Dyno time guys. Ito na yung NMAX natin. Yun o. Ay, dito lang natin. Boss. Dati boss, dito yata nakalagay yung mga tinda mo, no? Yung doon. Kwarto dati to. Kwarto. Tapos doon yung dyno sa gitna. Ako nito eh. Narisura. Mas malaki na guys yung dynoan dito ni Boss Ems. Tsaka di ba boss, sabi mo mas kumunat na yung dyno. Yun pala guys, so expect na natin na bababa yung HP nito baseline kasi mas makunat na yung dyno ngayon. Nakuha natin last time 18.8 na boss. Ayun. Okay, para natin na baseline. Baseline guys. .1 11.1 lang guys yung nakuha niya ngayon. Dati yata yung baseline natin dito nasa 16. Ano yun naka-lock yung CVT Nakalock yung CVT boss. Walang bola yun yung sabi mo. Ayun, walang bola guys yung CVT nun. Kapag kasi naka-lock yung CVT, doon yung makakuha yung totoong power band ng makina. Pag walang bola, Ayan o. Nakakuha na ko ng power band yung motor. Ayun yung power band ng motor mo. Kanina, 8.7 lang, di ba? okay, nasa 10 na. Tataas pa yan. 8.7 lang kanina guys. Ayun yung plus na may map mo yun na boss. 8.7. Ngayon nasa 10,000. Yeah. 17 na tayo. Stock mapping yan. Stock mapping. Ng eraser. Titignan ko kung saan yung mas malaki. So after nung mapping guys, kaabitan na ulit ng bola. So yung kanina pala walang bola yon. Ito ngayon kaabitan na ulit. Parang maganda din pala guys na walang footboard oh. No boss, parang maganda rin walang footboard. Okay din eh oh. Eto guys, may bola na to.
guys. Shout out. Thank you. Ito na yung motor natin guys. Okay na siya. Boss, una na ako. Motobish guys, in the house. Thank you po, thank you. Boss, thank you. Next upgrade ulit. Thank you po. Nandito ulit tayo guys sa paborito nating spot kung saan tayo nagte-testing. Testingin naman natin after matune ni M-Work. So testingin natin kung ano yung magiging performance niya. Wala pa akong pinalitan sa panggilid. Ito pa rin kung ano yung panggilid ko nung nagpa-tune ako kay Ems. In 3, 2, 1. '94, 100, 104, 110, 112, 118, 122, 130, 133, 135, 136, 137, 138, 138, 140. Nakita ko nag 140 eh. 141. 142. Wala, feeling ko ang ganda na lang. 142. 142 yung pinakamataas kong nakita. Try natin isa pa. So 142 guys yung pinakamataas kong nakita kanina, pero hindi ako sure kung nag 143 yun. Try natin isa pa. Hindi pala naka-on yung 360 ko. Try natin second run kung mas tataas pa doon sa 142 or 143, hindi ako sure eh. In 3, 2, 1. 94, 100, 110, 117, 122, 127, 130, 138, 140, 141. Wala, 141 lang yung nakita ko. Feeling ko yun na yun. Tsaka hanggang dito lang din talaga ako pagka nagte-testing. Tapos bumabalik na ako. Kasi yung banda doon, pag diniretso mo pa yon, ano na doon, bako-bako. Tapos maraming truck, kaya pag nagtatap speed ako, hanggang dito lang. Okay, so isang mabilis lang guys bago tayo abutan ng ulan dito sa favorite kong spot. Pag-usapan lang natin mabilis yung nangyari dito sa video natin na to. So una, Bolton plus remap stock ECU. Tumap speed tayo ng 127 prior tayo na maglagay nung A-Racer ECU.
Tapos may konting backfire din siya. Ayan, uminit na naman. Kanina umaambon na eh. Actually, medyo marami na akong nasabi dito. Tapos nakita ko yung camera, hindi pala nagre-record, di ba? Buwa ng shit. Sayang yung nirecord ko kanina, mahaba-haba na yung nasabi ko, tapos hindi pala naka-record, tapos biglang umambon. Akala ko hindi na naman matutuloy tong video natin na to. Ayan, tapos ngayon umaraw na naman. Okay, going back, yun nga. So, bolt-on plus remap stock ECU, top speed natin is 127. Yun yung magiging baseline natin. May konting backfire, pero hindi naman only backfire katulad nung before pa na i-remap ni EMS nun. I think isang naging factor din kasi sa backfire is yung naggaan ako ng bola. Hindi ako sure kung nakaka-apekto yon. Pero I think pagka nagpa-remap ka, dapat nakaset na yung CVT mo. Hindi ko alam paano gagawin yun, pero para sa akin lang based sa experience ko kasi nung naggaan ako ng bola, doon nag-backfire ulit. Pero yun nga, konti lang. Hindi naman katulad dati talaga na sobrang lala nung backfire. Siguro mapapatunayan natin yan sa mga susunod pa nating upgrades. Marami pa tayong may experience dito sa NMAX natin. Next, Bolt-on plus A-Racer Mini X Lite na naka-tune. So, nakuha nating top speed kanina. Kung tama yung pagkakakita ko, 142 yun yung pinakamataas kong nakita. Though hindi ko alam kung nag-143 tayo. Tapos backfire, ginagamit ko na rin siya ng mga ilang araw na eh. Simula nung after na i-tune ni EMS, wala akong backfire na naririnig. Pag-usapan natin yung difference nung bolt-on plus remap stock ECU at bolt-on plus A-Racer ECU. So number one, yun nga, meron tayong backfire na konti doon sa stock ECU and then nawala na siya totally nung nag A-Racer ECU tayo. Next, yung hatak. Night and day difference sa hatak. Talagang napakalinis nung hatak niya. Kumbaga, linear yung power delivery niya. Hindi katulad dati nung naka-stock ECU tayo. Parang may mga flat line ganon. Parang hindi tuloy-tuloy yung arangkada niya. Hindi katulad nung after natin ipatune yung A-Racer, talagang linear yung power delivery. Napakalinis, tuloy-tuloy lang yung arangkada niya. Tingin ko kasi nga na fine-tune siya dahil naka-aftermarket ECU na tayo, kaya ganon. Okay, so next, power difference. Nag 127 tayo or 128, hindi ako sure, doon sa stock ECU. And then doon naman sa A-Racer, 142. So, ilan yun? Mga nasa 15, I think. Di ko sure, compute nyo na lang. Pero sabihin natin 15 kph yung difference niya sa top speed. So ang tanong, worth it ba yung 15 kph na nadagdag sa top speed natin para bumili ako ng A-Racer ECU? Worth it ba na gumastos ako ng 12,500 para sa ECU at 3K sa tuning para lang doon sa 15 kph na nadagdag? Let's say ganito, no? May babalik yung time dun sa time na hindi pa ako nakakabili ng ECU. Pero alam ko na madadagdagan ako ng 15 kph pagka bumili ako ng A-Racer ECU. Ang tanong, bibilihin ko ba siya or itatabi ko na lang yung pera ko para pangdagdag para magpakarga? Para sa akin, mas pipiliin ko pa rin na bumili ng ECU. Bakit? Kasi yung 15 kph na nadagdag sa top speed natin, mataas na yun eh. At saka yung 142 or 143 siguro yun, okay na yun para sa akin. Mabilis na yun sa current na skills ko sa pagmumotor. Sa tingin ko nga, sobra pa yun eh. Yung tolling naman, ibinabagay naman yan sa skills ng driver. Siguro para sa akin, sakto na yun sa ngayon. Hindi ko naiisipin na magpakarga agad-agad. Siguro, mai-enjoy ko ng mas mahabang panahon yung naka-bolt-on tsaka A-Racer ECU na tumatop speed ng 142 to 143. Okay na ako dun. Pero ang tanong, ito, since napanood mo tong video na to, nakita mo na nadagdagan ng 15 kph yung top speed ko, ikaw ba? Anong mas pipiliin mo? Bumili ng A-Racer ECU or idiretso na magpakarga ng makina? Kumbaga, itabi mo na lang muna yung pera mo, ipunin mo para may pandagdag ka pampakarga.
Anong pipiliin mo? So, comment down below guys kung ano yung pipiliin nyo. Kasi sure tayo no na pag nagpakarga ka, talagang tatakbo yan. 'Di ba? Yun talaga yung sure ball. Kasi dito sa ginawa natin, medyo 50-50 tayo dito sa magiging resulta Nag-try na rin ako mag-research. Wala akong napanood na talagang concrete na gumawa ng comparison. So since napanood mo na tong video na to, comment down your answer below guys kung anong mas pipiliin nyo. Bukod sa top speed, siguro dahil nga sa nakita ko yung performance nung na fine tune dahil sa A-Racer ECU, siguro kahit tanggalin natin sa equation yung top speed, let's say alam ko na pagka bumili ako ng A-Racer ECU, ang magiging top speed ko 127 lang. Let's say ganun. Siguro mas pipiliin ko pa rin talaga na bumili ako ng A-Racer na ECU. Kasi nakita ko yung difference nung na fine tune versus dun sa stock na ECU na hindi na fine tune. Mas pipiliin ko pa rin na unahin yung ECU before magpakarga. Tsaka I want to make sure na kahit na ano man yung load na ilagay ko dito sa motor natin ngayon, ready na siya. Kumbaga, mamamaximize niya yung upgrade na gagawin mo sa engine in a more efficient way. Kasi pwede nating sabihin na na-maximize mo yung upgrade mo, pero ang tanong, efficient ba? 'Di ba? So, ako, mamimake sure ko ngayon na pagka engine upgrade tayo is talagang mamamaximize natin in a more efficient way yung mga gagawin nating upgrade. So yun, tingin ko yung word of the day natin, efficient. Okay, so summary lang guys, worth it ba bumili ng A-Racer ECU pagka naka-bolt on ka? The answer is yes. Nakita nyo naman, meron naman talagang mapipiga pa doon sa performance nung bolt on natin dahil doon sa A-Racer ECU. Next, okay lang ba yung remap ECU lang na stock pag naka-bolt on ka? Yes, the answer is yes. Okay lang yun. Kasi kung satisfied ka naman na dun sa performance ng bolt on mo na naka-remap, na naka-stock ECU, hindi mo na kailangan bumili ng A-Racer na ECU. Para sa akin, luxury na lang yun guys. Hindi na siya talaga necessity na bumili ka. So kung naka-bolt on ka at nag-iisip ka na bumili ng A-Racer ECU at wala ka naman talagang balak na magpakarga kasi nga satisfied ka na sa performance nung bolt on mo, then okay lang. Kahit na huwag ka nang bumili nung A-Racer na ECU, siguro kung may extra budget ka, why not, di ba? Pero kung wala pa naman, okay lang din. Hindi naman talaga siya yung kailangan na masisira yung motor mo pag wala kang ganon. Hindi siya ganon. Kung gusto mo lang na meron pang mapiga dyan sa performance, then bumili ka ng ECU. Reason kung bakit ka bibili ng ECU pag naka-bolt on ka. Number 1, gusto mong ma-maximize yung power in a most efficient way. Number 2, kung may plano kang magpakarga. So kung may plano kang magpakarga at currently naka-bolt on ka, then worth it na bumili ka ng ECU. Masasabi kong worth it kasi meron madadagdag na power dyan. Kung nabibitin ka na sa bolt-on mo, for sure meron pang ilalakas yan pagka naka-ECU ka na. Nagliligpit na tayo guys kasi sobrang init na talaga dito sa spot natin. Pero number 3 is kung siguro interesado ka doon sa mga additional features ng A-Racer. Like yung idle loop, tsaka yung mga iba pang features. So next time pag-usapan natin yan kung ano yung mga features dun sa sa loob ng A-Racer app. Hindi ko pa masyadong nakakalikot pero once na makalikot ko na, pag-uusapan din natin yan. So kung interesado ka doon, gusto mo yung mga additional features na yon, then worth it na bumili ka ng A-Racer ECU pag naka-bolt on ka. Other than that, I think na-cover naman na natin lahat. Overall, yun, masasabi kong satisfied ako dun sa binili nating ECU. At saka worth it, yun yung masasabi ko lang. Dahil nga sa sitwasyon natin na nagbabalak rin kasi tayo na magkarga dito sa NMAX natin. Case to case basis yan. Diniscuss ko naman na sa inyo yung mga iba't ibang senaryo, no? So kayo nang bahala doon. Kung may mga iba pang senaryo na gusto nyong idagdag, just comment down below guys. Para at least matulungan natin mag-decide yung mga tropa natin dyan na nasa same na situation natin ngayon. Ayun, so hanggang dito na lang muna siguro guys. Mainit na. Sobrang taas na nung tirik ng araw dito. Hindi mo malaman yung panahon kung uulan o iinit. Maya maya baka umambon na naman. So,
yan, hanggang dito na lang. Again, don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell icon para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Next video na. Bye-bye.